Mukhang marami nga tayong matutuklasan ng mga bagong impormasyon ngayon na lumabas na nga itong bagong chapter ng manga ng One Piece, which is ang chapter 1095. And sa chapter nga na to ay marami tayong matatakil na mga insidente sa nakaraan, lalong-lalo na nga ang mga bagong detalye patungkol sa God Valley. So sa video nga na to ibabahagi ko sa inyo ang mga kasalukuyang kaganapan para sa chapter na ito. So game! A World Not Worth Living In. So ito nga yung title ng chapter natin ngayon. And sa title pa nga lang, ramdam ko na ang bigat ng mga mangyayari sa chapter na ito. Magsisimula ang chapter nang makikita nga natin na tumatakbo ang ilang mga Marines na papalayo sa kinaroroonan ni Saint Saturn. Dahil nga hindi nila kinakaya ang presensya pa lang nito. Samantalang ang mga Marines na merong Rear Admiral and Captain ranks nananatili pa rin sa mga pwesto nila. Base nga sa reaksyon ng mga Marine Captains, mukhang first time nga nilang makita itong si Saint Saturn, lalo pa nga't sa ganitong anyo. Samantala, kasalukuyan pa rin kinakaharap nitong si Saint Saturn, itong si Bonnie, at nakatarak pa rin sa dibdib nito ang katanang ginamit ni Bonnie sa pagsaksak dito kay Saturn. Naghanda nga itong mga Rear Admirals na umatake para tulungan itong si Saint Saturn. Ngunit pinigilan nga sila nito ni Saturn, sabay sabi nga nito na kayang-kaya naman daw niyang iwasan ang atake ni Bonnie kung gugustuhin niya. Kasabay nga ang pagpapakawala ng isang napakalakas na aura sa mga mata nito. Napatalsik nga itong si Bonnie sa ginawang ito ni Saturn at nagawa siyang mahuli nito. Maging si Sanji napinsala din sa ataking ito ni Saturn. Biglang hinugot ni Saturn ang katanang nakatarak sa dibdib niya at unti-unting nawala ang sugat nito. Sinamantala naman ng mga Rear Admirals ang sitwasyon para hulihin itong si Dr. Vegapunk. Ngunit pinigilan sila ni Saturn dahil hindi na nga daw kailangan pa yon at wala na nga daw matatakbuhan pa ang mga ito. Nasambit nga nito kay Kizaru na natagalan nga daw siyang gawin ang misyon niya sa pagkakataong ito na sinang-ayunan at ipinagpaumanhin naman ito. Nasambit nga ni Saturn na ayos lang daw at naiintindihan naman niya kung bakit. Bigla naman itong inatake si Luffy na sa kasalukuyan hindi nga makakilos dahil umabot na nga ito sa limitasyon niya. Walang ano-ano'y sinuntok ni Franky itong si Luffy para iligtas sa pag-atake nito ni Saturn. Sabay hatak dito kay Luffy pabalik sa kanya. Binalaan nga ni Saint Saturn itong si Luffy at Bonnie na napapaligiran na nga daw ng mga Marines ang buong isla ng Egghead Island. At kung papalarin nga daw ang mga ito na makagawa ng paraan para makatakas, gusto niyang masaksihan ito. Binalingan naman nito si Dr. Vegapunk at nasabi nga nito na disappointed nga daw siya sa ginawang pagtatraidor nito ni Dr. Vegapunk sa kanila at nagpasalamat ito sa lahat ng mga nagawa niya para sa kanila. Nagpasya na nga itong si Saint Saturn na isa-isahing tapusin ang mga nasa harap niya. Nagtaka nga itong si Sanji kung bakit hindi nga daw sila makagalaw. Ayon naman kay Dr. Vegapunk na meron nga daw persa na pumipigil sa kanila para makakilos. At kung hindi nga daw ito dulot ng siyensya, marahil ito ay dahil sa kapangyarihan ng isang devil fruit. Kinumpronta nga ni Bonnie itong si Saturn at sinabihan itong siya ang pumatay sa ama niya. Ipinagtapat nga ni Saturn kay Bonnie ang totoong pagkatao nito ni Kuma. Nalaman nga natin na si Kuma ay nagmula o may dugo at ang natatanging natitira sa mga angkan ng isang tribo na tinatawag na Buccaneer. Isang lahi na nagkumit nga daw ng napakalaking kasalanan dahilan para gawin silang slave. Isang pangyayari sa nakaraan ang nagbalik sa alaala ni Bonnie na kung saan ay kausap niya itong si Kuma. Nabanggit nga ni Kuma kay Bonnie ang tungkol kay Nika at ang kagustuhan nga niyang maging katulad nito, ang maging isang hero na nagbibigay ng kalayaan sa mga taong nagdurusa. Samantala, sa kasalukuyan, itinaas na itong si Saturn itong si Bonnie at nagbigay ng utos sa mga Marines na patamaan itong si Bonnie sa ulo. Sa next panel, mabalik tayo sa nakaraan. 47 years ago sa Sorbet Kingdom, sa bahagi ng South Blue, ito ang araw na ipinanganak si Kuma. Nalaman nga natin na ang ama pala nitong si Kuma ay may dugo ng isang Buccaneer. Samantalang ang ina naman nito ay isang ordinaryong tao. Ngunit hindi pa rin nakaligtas ang mga ito sa mga mata ng world government, dahilan para hulihin sila at gawing mga alipin sa Marijua. Maging si Kuma naranasan ng maging alipin sa murang edad nito.
Ibinalita nga ng ama ni Kuma sa kanya ang pagpanaw ng ina nito. Sa labis na sama ng loob hindi nga napigilan pa ni Kuma ang umiyak at mas nanaisin pa nga daw netong mamatay kaysa magpatuloy na mabuhay. Sinabi naman ng ama nito na huwag siyang susuko at isang araw dadating nga daw ang Warrior of Liberation para iligtas siya. Naitanong nga ni Kuma kung sino ang tinutukoy nito. At dito nga nabanggit ng ama ni Kuma ang tungkol sa God of Sunshine na si Nika, ang pangalan na pinagpasapasahan ng mga henerasyon ng lahi ng mga Buccaneer at pinaniniwala ang magbibigay ng kalayaan sa kanila balang araw. Habang nagkukwentuhan nga ang mag-ama, biglang binaril ng isang celestial dragon ang ama nitong si Kuma dahil lang sa naingayan nito sa kanila, at dito nga nasawi ang ama ni Kuma. 38 years ago, sa bahagi ng West Blue, ay nagaganap ang isang tournament na tinatawag na Population Eradication Tournament. Sa madaling salita, human hunting game, na nagaganap isang beses kada 3 taon sa mga non-world government-affiliated country. At ngayon nga dito sa isla ng God Valley, magaganap ang tournament na ito, which is sa taong ito, mga natives o ang mga naninirahan sa God Valley ang magiging target kasabay ng mga pasaway na mga slaves. Dahil nga dito nagalit ang kasalukuyang hari ng God Valley sa pa-tournament na ito ng mga world nobles. Kaya naman walang kahirap-hirap na pinaslang ni Saint Figureland Garling na kasali sa tournament na ito ang hari ng God Valley. Sa last panel ng chapter, makikita nga natin itong si Kuma na sugatan dahil sa ginawa nitong pagtakas. Bigla namang nagpakita ang 2 bata na parehong mga slaves din, at ang isa dito ay ang batang si Emporio Ivankov at ang isa naman ay may pangalang Genie. Nalaman nga natin na si Kuma pala ang magiging premyo sa tournament na ito dahil nga sa pagkakaroon nito ng dugo ng isang Buccaneer, ang lahing may dugo ng mga Giants. Dito nga ay parang inudyukan ni Ivankov itong si Kuma na huwag sumuko at magpatuloy para mabuhay. At dito na nga magtatapos ang chapter 1095. So grabe nga tong chapter na to guys para sa akin. Unahin na nga natin itong about sa Buccaneer race. It all makes sense na nga kung bakit gigil na gigil itong world government kay Kuma dahil nga sa lahing pinagmulan nito. Mukhang malaki nga ang kinalaman ng mga Buccaneer sa naganap na history of war sa pagitan ng ancient civilization at 20 kingdoms 800 years ago. At patunay nga dito alam nila ang kwento patungkol kay Nika na nagpasalin-salin na nga sa mga sumunod na henerasyon ng mga Buccaneer hanggang kay Kuma. So marahil ito ang tinutukoy ni Saint Saturn na napakalaking kasalanan o krimen na nagawa ng mga Buccaneer. At ito ay ang pagkampi sa ancient civilization laban sa 20 kingdoms, na kung saan nanalo ang 20 kingdoms at lahat ng mga kumalaban sa kanila ginawa nilang mga alipin. Pangalawa, itong tungkol kay Saint Figureland Garling. Nakita nga natin na may pagkakahawig ang itsura nito kay Shanks. So possibly hint kaya ito ni Oda na related ang dalawa sa isa't isa. Kaya ba ganun na lang kataas ang reputasyon nitong si Shanks sa world government at walang kahirap-hirap nga siyang nakakapasok sa Marijua at humarap sa mga Gorosei sa kabila ng pagiging pirata nito. Dahil si Shanks ay may dugo ng isang celestial dragon. Pangatlo ay itong patungkol sa God Valley. So alam naman natin na 38 years ago nga naganap ang God Valley Incident, na kung saan ay naganap ang labanan ng Rax Pirates at pinagsanib na puwersa ng Roger Pirates at mga Marines na pinangungunahan ni Goldie Roger at Garp. It all makes sense nga kung bakit present ang mga world nobles at iilang mga slaves sa God Valley noong mga panahong ito. Dahil dito pala ginanap ang tournament na inorganize ng mga world nobles. So posible kayang nasa God Valley rin ang sanggol na si Shanks noong mga panahon na ito? At para mailigtas sa nagaganap na kaguluhan sa God Valley itong si Shanks, naisilid siya ng mga magulang nito sa isang treasure chest na kalaunan nakuha naman ng Roger Pirates. So sa mga susunod na chapter kaya makikita na ba natin si Rax D. Sebek at ang buong Rax Pirates? May ibabahagi na ba sa atin ni Oda ang mga kaganapan sa God Valley Incident? Mukhang mabibitin na naman nga tayo ng matagal-tagal dahil magkakaroon nga tayo ng break next week para sa chapter 1096. So yun lang.
At kung bago ka pa lang dito sa channel at na-enjoy mo ang video ito, pahit naman ako ng like at subscribe button. Sama mo na rin yung bell icon para wala kang ma-miss sa mga One Piece videos na i-upload ko dito sa channel. Napakalaking tulong na nga niyan para sa channel natin. At para sa mga comments at questions about One Piece, pwede kayong mag-comment sa ibaba. Salamat sa suporta at panonood. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa next video.